Pakiramdam mo ba ay may magandang mangyayari, ngunit hindi mo malaman kung paano? Nararamdaman mo ba na may gagawin ang Diyos, ngunit hindi mo talaga ito makumpirma? Marahil ay dumaan ka sa isang mahirap na oras at kailangan mo lamang ng isang senyales na hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Kung nakikita mo ang mga palatandaang ito, ang Diyos ay malapit nang magbago at magbabago ang iyong buhay. Ngunit bago natin suriin ang mga palatandaan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, gawin ito ngayon upang makatanggap ng higit pang mga nakaka-inspire na mensahe tulad nito. Kaya, ano ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na babaguhin ng Diyos ang iyong buhay? 1. Nawawalan ka ng panlasa para sa status quo. Lahat ng binago ng Diyos sa nakaraan ay kailangang mawalan ng lasa para sa karaniwan, at normal na pamumuhay. Nagsimula silang maghangad ng isang bagay na mas mataas, mas malaki, at mas mabuti kaysa sa kanilang kasalukuyang estado. Kadalasan, itinatanim ng Diyos ang pagnanasang ito dahil hanggang sa makita mo ang kanyang nakikita, mahihirapan kang sundin siya. Ang pinakamahusay na magagawa mo ay limitahan ang kanyang kamay sa iyong buhay. Sinasabi sa Lucas 1:45, mapalad ang naniwala na ang sinabi ng Panginoon sa kanya ay matutupad. Kung hindi mo nakikita ang nakikita at pinaplano ng Panginoon para sa iyo, lilimitahan mo siya. Kaya, ang ginagawa niya ay nagtatanim ng pagnanais para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyo, maging para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo, o sa anumang bagay na babaligtarin ng Diyos. Itinatanim niya ang gutom na iyon upang makita ang pagbabago at ibalik ang mga bagay. Kapag nangyari iyon, handa kang makipagsosyo sa Kanya sa pagsunod sa Kanya upang maisakatuparan ito. Ito ang pangunahing kalagayan ng Diyos habang naglalakad kasama si Abraham. Sinabi niya kay Abraham, tumingin ka sa hilaga, sa silangan, sa abot ng nakikita ng iyong mga mata, sila ay sa iyo. Sinabi niya, magkakaroon ka ng mga anak na hindi mabilang, tulad ng mga buhangin sa dagat. Ginawa ito ng Diyos upang kunin si Abraham mula sa isang kaharian ng tila mga imposible at kawalan tungo sa isang kaharian na walang pagkagambala o pagsalungat. Nang si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Ang pagnanais para sa higit pa ang nagdudulot ng higit pa. Kapag nananatiling kampante ka sa iyong mga kalagayan, hindi ka na makakakita ng bagong liwanag. Hindi mo inaasahan at hindi ka handang sumubok ng mga bagong bagay. Makukulong ka. Isa sa mga matibay na senyales na ang Diyos ay handang baguhin ang iyong buhay, pagpalain ka, at ibalik ang mga bagay-bagay ay na kahit ilang taon ka nang nasa ganoong suliranin o sitwasyon, sinisimulan niyang pukawin ang pagnanais para sa higit pa isang bagay. Higit sa karaniwan ang status quo. Nangyari ito sa isang tao sa Biblia. Sa 1 Kronika 4:10, sumigaw si Jabez sa Diyos ng Israel. O, naway pagpalain mo ako at palakihin ang aking teritoryo. Sumainyo nawa ang iyong kamay at ilayo mo ako sa kapahamakan upang ako'y makalaya sa sakit. Pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kahilingan dahil noon pa man ay gusto niyang baguhin ang pangalan ni Jabez mula sa sakit at kalungkutan tungo sa mas malaking bagay. Minsan iniisip natin na naghihintay tayo sa Diyos, samantalang Siya ang naghihintay sa atin. Ang kawalan ng interes sa pamantayan at paniniwala sa supernatural ay nagdudulot sa atin na abutin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Kailangan mong i-stretch ang iyong isip ng higit sa nakasanayan mo. Huwag matakot sumubok muli. Huwag matakot na subukan ang bagong ideya. Nangako ang Diyos na hindi ka iiwan o pababayaan. Panghawakan mo yan, pangako. Sa awit 1, sinabi ng Diyos na kung iingatan mo ang kanyang mga salita sa iyong puso, anuman ang iyong gawin ay unlad. Nasa iyo ang suporta at presensya ng Panginoon. Maghanap at magsikap para sa higit pa. 2, nagsisimula kang makita ang mga bagay na iba. Ito ay palaging nangyayari halos kaagad pagkatapos ng unang senyales. Maraming beses, ang kailangan mo ay isang pagwawasto ng paningin. Kailangan mong makita ang sitwasyong iyon sa tamang liwanag,
at makikita mo kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ang iyong pagkabihag ay maaaring tunay na isang pagpapala sa pagbabalakayo, ngunit kung hindi ka bukas na makita ito, ikaw ay magmumura at magrereklamo sa buong paglalakbay na nagdadala ng galit ng Diyos tulad ng ginawa ng mga Israelita. Bawat sitwasyon ay kung ano ang tawag dito. Paano mo ito nakikita? Ang mga mata, kapwa pisikal at mental, ng isang tao ay nakatulong sa kanilang tagumpay, pagpapalaya, at karanasan. Habang si Jesus ay nasa lupa, binanggit niya ang tungkol sa mga mata na binabaha ng liwanag dahil ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao ay kung paano sila makakita. Tandaan ang sikat na ilustrasyon ng isang tasa na kalahating puno. Dalawang tao ang hiniling na bigyang kahulugan ang kanilang nakita. Ang isa ay tinawag itong kalahating puno at ang isa naman ay tinawag itong kalahating walang laman. Madali mong masasabi ang pagkakaiba sa pagitan nila. Maaaring dumaan ka sa isang mahirap na oras, ngunit paano mo ito nakikita? Nakikita mo ba ito bilang isang lugar ng pagsasanay o isang nakababahalang gawain? Nakikita mo ba ito bilang isang pagkakataon na lumago o bilang oras para magreklamo sa pandinig ng Diyos? Ang iyong nakikita ay nakakaapekto rin sa iyong reaksyon sa sitwasyon. Kung babaguhin ng Diyos ang iyong buhay, dapat siyang magsimula sa pamamagitan ng pagbabago rin sa iyong nakikita. 3. Nagsisimula kang makaranas ng bagong emosyon. Ang tanda na ito ay isa sa mga pinakamaliwanag. Hindi lamang nagsimula kang makakita ng mga bagay na naiba, ngunit nagsimula ka ring makaranas ng isang bagong bula sa iyong espiritu at isang bagong pagpapakilos sa iyong puso. May pagbabago man o wala sa iyong kasalukuyang mga kalagayan, ang bagong damdaming ito ay karaniwang kagalakan. Nakadarama ka ng kagalakan at kapayapaan, hindi alintana ang naggangalit na mga bagyo o paglubog ng lupa. Ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay dahil ang iyong espiritu ay maaaring makaramdam ng isang bagay na malapit nang mangyari. Maaaring wala ka pa sa lahat ng detalye, ngunit mararamdaman mo ang pag-aalsa ng isang bagong emosyon. Kung hindi mo alam na ito ay isang senyales, sa halip na dumaloy kasama nito, maaaring gusto mong ibot ito at isara ito dahil ang lahat sa paligid mo ay hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Ang bagong damdaming ito ay hindi pinukaw ng anumang pisikal. Ito ay hindi sanhi ng isang CEO na nangangako sa iyo ng isang malaking kontrata o ng iyong boss na nangangako sa iyo ng isang promosyon. Ito ay isang damdamin na nagmumula sa kung ano ang maaaring maramdaman ng iyong espiritu na ginagawa ng Diyos sa espiritual. Dapat mong matutunang bigyang pansin ang espiritu. Kung hindi mo mararanasan ang emosyong ito, maaaring mababa ang iyong sensitivity. Hindi mo pa lumago ng husto ang iyong espiritu upang mabatid ang mga nangyayari sa paligid mo. Sa pamamagitan ng sinasadyang pagdarasal ng iyong espiritu, magsisimula kang lumago upang malaman kung ano ang darating na nagbibigay sa iyo ng isang paunang impormasyon. Ano ang iba pang mga palatandaan na dapat mong bantayan? Numero 4, isang bagong pagnanais na manalangin ng higit pa. Ito ay isang karaniwang palatandaan na may gagawin ng Diyos. Kapag gusto ng Diyos na lumipat, nagsisimula siya sa pamamagitan ng paghiling sa mga tao na manalangin muna at may dahilan. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ngunit nagpa siya na ipaupa ang lupa sa mga tao at panatilihin ang langit. Iyan ang ginawa niya sa Genesis 1:26 28. Ginawa niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan at binigyan sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga gumagapang na hayop na gumagapang sa ibabaw ng lupa, at sa buong lupa. Ibinigay ng tao ang kapangyarihang ito sa dyablo sa pamamagitan ng pagsuko sa kanya, at ang dyablo ay naging Diyos ng mundong ito. 2 Korinto 4:4. Kinailangan ng Diyos na iligtas ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas at ibalik sila sa kanilang estado ng kapangyarihan, kaya ipinadala niya si Jesus. Binayaran ni Jesus ng buong halaga, ngunit hanggang ngayon, ang lupa ay pag-aari ng mga anak ng tao. Ibinigay ng Diyos ang mundong ito sa mga tao, at para mamagitan siya, dapat siyang gawing legal. Dapat siyang bigyan ng pahintulot, at iyon talaga ang panalangin.
Ang panalangin ay kapag ginawang legal ng isang tao ang Diyos na kumilos sa lupa. Ito ay kapag inaanyayahan ng isang tao ang Diyos sa kanyang kalagayan sa lupa. Naisip mo na ba kung bakit, bagamat alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo, hinihiling niya na tanungin ka niya? Ito ay dahil kahit alam niya at gustong magbigay, kailangan mong gawing legal siya, dahil hindi niya kayang labagin ang kanyang batas. Kailangan mo ring manalangin dahil bagamat gusto ng Diyos na baguhin ang iyong buhay, may isang tao na ayaw mong matanggap ang mga pagpapala ng Diyos, ang dyablo. Kailangan mong ipaglaban para maging posible. Sinimulan ng Diyos na pukawin ang pagnanais na manalangin dahil maraming bagay ang nakasalalay sa iyong panalangin. Kailangang manalangin si Daniel para sa kaligtasan ng Israel. Si Hannah ay nanalangin ng husto. Kung ang mga panalangin ay hindi ginawa, kung ano ang nakuha ay hindi makayanan ang pagsubok ng oras. Isa sa mga palatandaan na dapat tandaan ay ang pagnanais mo na ngayong manalangin ng higit pa kaysa dati. Ninanais mong makipag-usap sa Diyos, malaman ng detalyado kung ano ang kanyang gagawin, at matutunan kung paano ito haharapin. Naniniwala ako na nagtagal si Joseph sa pagdarasal sa bilangguan bago siya pinalaya. Si David ay nanalangin ng maraming beses bilang isang teenager habang nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Si Jesus, ang ating guro, ay nanalangin sa Getsemani. Nanalangin siya dahil alam niya na darating ang huling bahagi ng kanyang ministeryo at tawag at kailangan niya ng biyaya. Bigyang pansin ang mga panahon kung kailan kailangan mong manalangin ng higit pa kaysa dati. Ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay may isang bagay na inihanda para sa iyo na kailangan niyang ipahintulot sa Kanya na gawin. Number 5. Hinihiwalay at inihiwalay ka niya sa iba. Sa bawat yugto ng iyong buhay, may gustong ituro sa iyo ang Diyos. Kadalasan, hindi tulad ng karaniwang pang-akademikong setting kung saan maaari kang kumuha ng 30 tao sa parehong klase ng sabay-sabay, ang paaralan ng Espiritu ay hindi gumagana sa ganoong paraan. Madalas ay isa-isa tayong tinuturuan ng Diyos. Kaya nga ang guro, ang banal na Espiritu, ay ibinigay sa bawat mananampalataya, upang mapatnubayan niya tayo sa lahat ng katotohanan. Kapag binibigyan ng Diyos ang mga tao ng mahalagang pagsasanay at pakikitungo, ang gayong mga tao ay kadalasang nahihiwalay sa bawat isa dahil sa lalim ng dapat ipaalam. Ang pattern na ito ay naayon sa Diyos. Inihiwalay niya si Jesus sa ilang dahil kailangan niyang sanayin siya na pasanin ang pasanin ng pagiging tagapagligtas ng mundo. Hiniwalay niya si Moises sa loob ng 40 taon, sinanay siyang maging pastol, dahil ang taong iyon ang mamumuno sa mga Israelita sa loob ng 40 taon. Inihiwalay niya si David at sinanay siya sa ilang. Doon niya pinagkadalubhasaan ang kanyang lambanog at bato, at kung paano maging hari sa pamamagitan ng pag-aalaga sa bawat tupa. Inihiwalay niya si Joseph sa kanyang pamilya sa loob ng 13 taon. Hiniwalay niya si Paul sa Arabia sa loob ng 3 taon. Ang paghihiwalay at pag-iisa ay hindi dapat bigyang kahulugan bilang isang masamang sandali o bilang kahulugan na iniwan ka ng Diyos o iniwan ka ng mga tao. Ang isa sa mga palatandaan na nagsasabi sa iyo na ang Diyos ay may isang bagay na nakalaan para sa iyo ay na ikaw ay nasa kanyang paaralan ng paghihiwalay. Parang wala kang malapit na kaibigan, hinahamak ka ng pamilya mo at nag-iisa ka. Hindi ka dapat mag-isa, ngunit maaari kang mag-isa at maging maayos. Mayroong dalawang magkaibang bagay. Ang sinumang tao na hindi natututong mag-isa, lumaban ng mag-isa, at manalo ng mag-isa ay mahihirapang tumayong matatag sa mahihirap na panahon. Ang malalalim na paghahayag at pananaw ay kadalasang nakukuha kapag nag-iisa ang isa. Kung nag-iisa ka ngayon, maaaring nalungkot ka tungkol dito, ngunit hinihikayat kita na magsaya. Malapit nang baguhin ng Diyos ang iyong buhay, ngunit kailangan niyang baguhin ka sa pamamagitan ng paghahanda sa iyo para sa pagbabagong kanyang binalak. Kung hindi ka sanayin at babaguhin ng Diyos bago dumating ang pagbabago, mabibigo kang pangasiwaan ito. Cheer up! Nagbabago ka para sa pagbabagong darating. Bigyang pansin ang itinuturo niya sa iyo at alamin ang mga aralin. Numero 6, binibigyan ka niya ng mga tiyak na tagubilin na dapat sundin.
Dapat mong tandaan ang isang bagay tungkol sa Diyos, siya ay isang hari, at ang mga hari ay nagtuturo. Nagbibigay sila ng mga utos. Kapag nagbigay ang Diyos ng ilang natatanging tagubilin sa iyo, ito ay dahil gusto niyang makamit mo ang mga banal na resulta na salungat sa natural na pag-isip. Nangyari ito kay Isaac. Nagkaroon ng taggutom sa lupain, at ang lahat ay naglalakbay kung saan may tinapay, ngunit partikular na sinabi sa kanya ng Diyos na manatili sa Gerar. Doon siya nagkampo, nagtanim, at umani ng 100 ulit ng lahat ng kanyang inihasik. Ang mga tagubiling ito ay kadalasang dumarating bilang isang sakripisyo. Maaaring inilagay ng Diyos ang ilang mga tagubilin sa iyong puso na iyong napabayaan. Dapat kang bumalik sa kanila. Maaaring magkaroon ng mga paglalaan, mga dapat gawin at hindi dapat gawin, at mga personal na sakripisyo. Ngunit kapag hinihingi ng Diyos ang mga tagubilin, ito ay upang magtatag ng isang tipan sa iyo. Hanggat tinutupad mo ang iyong bahagi ng isang tipan, makikita at matitikman mo na siya ay mabuti, dahil lagi niyang tinutupad ang kanyang bahagi. Ang mga tagubilin ng Diyos sa iyo ay patunay na mahal ka niya. Pinarurusahan niya ang mga minamahal ng Ama. Nagbibigay siya ng mga paghihigpit. Bigyang pansin ang mga tagubilin na ibinibigay sa iyo ng Diyos, at gawin ang lahat upang sundin ang mga ito. Ang sikreto sa iyong susunod na antas ay nakasalalay sa iyong pagsunod sa mga tagubilin. Numero 7, binibigyan ka niya ng puso ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay sikreto sa maraming pagpapala. Ito rin ang susi upang mabuksan ang langit. Ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos sa bawat karanasan. Sa pamumuhay ni Jesus, lagi siyang nagpasalamat. Thanksgiving ang kanyang estilo ng panalangin, at kailangan din nating gawin ito. Sinasabi ng 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Gayon din, sa Filipos Kabanata 4, itinuturo ng Biblia na ang lahat ng panalangin at pagsusumamo ay dapat gawin ng may pasasalamat. Isang senyales na may gagawin ang Diyos ay na naudyukan ka na pasalamatan siya ng higit sa pananampalataya. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapakita na naniniwala kang nagawa na niya ito. Ang gawaing ito ay nakalulugod sa Diyos. Ang isang pagkakamali ng mga tao ay ang iniisip nila na dapat muna nilang makita ang mga himala na mangyayari bago magpasalamat. Sinasabi ng Biblia, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ay dapat gawin sa pananampalataya, dapat kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kung ano ang kanyang ginawa at gagawin. Kapag ginawa mo, itinatakda mo ang iyong sarili para sa hindi pangkaraniwang bagay. Number 8, nagiging interesado ang mga tao sa iyo. Ang lahat ng mga pagpapala ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao hanggang sa mga tao. May isang partikular na tao na hindi makalakad, ngunit si Jesus ay nasa paligid ng lungsod. Kailangan niyang gumaling ngunit hindi man lang makalakad. Buti na lang at nabiyayaan siya ng mabubuting kaibigan. Dinala nila siya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagdating nila doon, nakasalubong nila ang isang pulutong na nakakalat sa labas, ang lugar na iyon ay masikip. Parang lahat ng pag-asa ay nawala, ngunit isa sa kanila ang nagmungkahi ng ideya, bakit hindi natin buksan ang bubong? Ayusin natin kapag tapos na tayo. Noong mga panahong iyon, ang mga bubong ay gawa sa dayami at kawayan, kaya hindi ito masyadong mahirap na gawain. Pinunit nila ito, isang bahay na hindi sa kanila, at pagkatapos ay ibinagsak ang kanilang kaibigan sa paanan ni Jesus. Ang lalaking iyon ay umalis sa bahay na iyon na naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpapasalamat. Ang puso ng hari ay nasa mga palad ng Panginoon, at ibinabaling niya ito saan man niya gustong pumunta. Isang senyales na ibinibigay ng Diyos kapag handa siyang tumulong sa isang tao ay ang pagtatanim niya ng mga tao sa paligid niya, mga taong handang tumulong, umalalay, at palakasin ang loob niya. Ang mga tao ay biglang nagsimulang magkaroon ng interes sa kanya. Nakatagpo ka ng pabor sa mata ng Diyos at ng mga tao.
Ngunit dapat ay hiwalay ka na bago dumating ang oras na ito dahil, sa mga panahon ng pag-iisa, isa sa mga bagay na ituturo sa iyo ng Diyos ay kung paano pamahalaan ang mga relasyon at hindi sirain ang mga ito. Ang mga pagpapala ay nagmumula sa Diyos, ngunit sila ay ibibigay sa pamamagitan ng mga tao sa iyo. Pahalagahan ang iyong pagkakaibigan, pahalagahan ang mga tao sa paligid mo. Ang tugon mo sa Diyos ang nagpapakitang handa ka sa gusto niyang gawin. Numero 9, iniugnay kanya sa kanyang mga propeta. Posibleng alam mo ang pagkakaroon ng mga huwad na propeta at ang katotohanan na ang pagbibigay sa mga propeta ay inabuso. Ngunit ito ay isang pangunahing tanda na ibinibigay ng Diyos upang ihayag ang kanyang mga intensyon. Nangyari ito sa balo ng Sarepta. Itinuturo ng salita ng Diyos na kung tumanggap ka ng isang propeta sa pangalan ng isang propeta, tatanggap ka ng gantimpala ng isang propeta. Ang mga propeta ay mga kinatawan at mensahero ng Diyos, tagapagdala ng kanyang salita, at nagsasalita sila sa bawat oras. Sila ang tagapagsalita ng Diyos. Ang pagbibigay sa kanila ay kasing kahulugan ng pagbibigay sa Diyos. Kapag naunawaan mo na ang presensya ng isang tunay na propeta sa paligid mo, ang pagbibigay at paggalang sa kanila o pagtugon sa kanilang mga pangangailangan ay magbubukas sa iyo sa mga himala. Number 10, hinihiling ng Diyos ang iyong mga kakayahan at talento. Hindi ka dapat magtaka na ang tanging ginamit ng Diyos para buhatin si Joseph ay ang kanyang kaloob na interpretasyon ng mga panaginip. Tama ang sinasabi ng mga kasulatan, ang kaloob ng isang tao ay nagbibigay ng puwang para sa kanya sa harap ng mga hari. Binigyan tayo ng Diyos ng mga regalo, hindi lang para matulog kundi maging mga kasangkapan na magagamit niya para pagpalain tayo. Ang parehong regalo ang ginamit ni Daniel para kay Nebuchadnezzar. Alam ni David kung paano tumugtog ng alpa at kung paano tirador ng mga bato, nakatulong ang dalawang kasanayang iyon sa kanyang pagbubuhat. Kapag sinimulan ng Diyos na tambol ang iyong isip at kamalayan tungo sa pagbibigay pansin sa iyong mga talento, kaloob, at kakayahan, mayroong isang bagay na inihahanda niya para sa iyo na mangangailangan ng iyong mga kakayahan. Ang Diyos ay palaging gagawa kasama ng mga tao upang ipanganak ang mga himala. Sikat na sinasabi na ang swerte ay kapag ang pagkakataon ay nakakatugon sa paghahanda. Ngunit ano ang mangyayari kapag may pagkakataon at kulang sa paghahanda ang individual? Ito ay tinatawag na pagkabigo at pagkabigo. Madalas na inihahanda tayo ng Diyos para sa kung ano ang inihahanda niya sa atin. Bagamat maaari tayong umasa ng isang kakaibang himala o interbensyon, gusto ng Diyos na makipagsosyo ka sa Kanya upang dalhin ang mga himala. Kaya't kakailanganin niya na paunlarin mo ang kaloob, kasanayan, at hilaw na talento na iyon. Maaaring gumamit din ang Diyos ng mga tao para ituro sa iyo ang isa o dalawang bagay na kailangan mong gawin tungkol sa iyong kakayahan. Mangyaring sundin ito, hindi mo alam kung ano ang nasa kabilang dulo ng kampo. Nariyan ang mga palatandaang ito upang ipaalam sa atin na babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Maaaring hindi mo nararanasan ang lahat ng ito, ngunit habang ginagawa mo, masigurado ka na may gagawin ang Diyos. Maaaring gumugol ka ng maraming taon sa iyong kasalukuyang nakapanlulumong sitwasyon, ngunit kapag babaguhin na ng Diyos ang iyong buhay, malalaman ng iyong espiritu ang mga senyales. Ibabalik ng mga palatandaang ito ang iyong pag-asa at tutulungan kang manatiling umaasa. Ang pag-asa na ito ang nagpapanatili sa iyo na manatili sa tamang landas. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Jeremia 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad kayo at hindi ipahamak, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at kinabukasan. Ito ay naglalaman ng pagnanais ng Diyos para sa iyo. Nais ng Diyos na ikaw ay paunlarin at hindi upang saktan ka. Maganda lang ang mga plano niya. Ang isang bagay tungkol sa banal na kasulatan ay ang mga ito ay isinulat upang makita mo ang mga huwaran ng Diyos at kung paano niya ginagawa ang kanyang mga bagay. Hebreo 13:8, si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Para mailagay natin ang ating pananampalataya sa integridad ng kanyang pagkatao.
Pag-aralan natin ang ilang karakter sa Biblia na ang buhay ay binago ng Diyos magpakailanman. 1. Joseph. Sino ang hindi gusto ang kwento ng kaluwalhatian ni Joseph? Lahat kami, kasama ka. Ngunit ilan ang naiinggit sa kanyang prosesong kwento? Iilang tao lang. Tinatayang 1 oras lang bago magbago ang kwento at katayuan ni Joseph mula sa pagkakulong tungo sa pagiging punong ministro, ngunit hindi bababa sa 13 taon ang ginugol niya sa bilangguan. Nakaka-inspire ang kwento ni Joseph. Siya ay lumipat mula sa pangako ng isang magandang kinabukasan at naglakbay pababa sa hukay sa pamamagitan ng pagsasabwatan ng kanyang mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar na tinatawag na bahay ni Potiphar. Nagpasya siyang manindigan sa kanyang kadalisayan at inilipat sa bilangguan. Inabot ng ilang taon bago siya itinaas sa punong ministro. Sa paglalakbay na yon, may mga katibayan na ibinigay para sa iyong pag-alis, upang makatagpo ka ng kaaliwan at malaman na tiyak na handa ang Diyos na baguhin ang iyong buhay. Si Joseph ay ipinagkanulo ng kanyang kadugo. Ang magkaroon ng mga kaaway sa labas ay mas mabuti kaysa sa mga kaaway ng sarili mong dugo at pamilya. Sa lahat ng mga taon na ginugol niya sa bilangguan, maaaring mahirap para sa kanya na makayanan ang trauma, ngunit hindi kailanman naitala na siya ay nagreklamo o nagalit sa kanila. Sa halip, minahal niya sila dahil alam niyang sinugo siya ng Diyos noon pa man upang mag-imbak ng pagkain para sa kanila. Nagawa ni Joseph ang pagbibigay kahulugan sa ganoong paraan dahil naunawaan na niya ngayon ang plano ng Diyos. Noong siya ay nasa hukay, hindi niya alam na babaguhin ng Diyos ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa kanyang mga panaginip, ngunit ginawa ito ng Diyos. 2. Ang asawa ng propeta. Ang babae sa 2 Mga Hari 4 ay may mga utang, at darating ang mga pinagkakautangan. Iniwan siya ng kanyang asawa upang ayusin ang lahat. Tinanong ni Eliseo kung ano ang mayroon siya, at sinabi niya sa kanya na yon na ang kanyang huling pagkain. Ngunit pinagsilbihan siya nito. Binigyan niya siya ng tagubilin, at nabayaran niya ang kanyang mga utang sa pamamagitan ng milagrong ginawa noong araw na yon. Isang sakripisyo ang pagpapakain sa propeta, ngunit ito ay isang karapat-dapat na panganib. Sa simpleng pagsunod sa propeta, ganap na binago ng Diyos ang kanyang buhay. Nakilala at nasundan ng babaeng ito ang isang partikular na senyales na tatalakayin din mamaya sa video na ito. Ang mga palatandaang nakalista dito ay maaaring hindi lahat ay makikita sa iyong buhay. Maaari itong 1 o 2 o higit pa, ngunit kadalasan, ito ay isang timpla ng lahat. Suriin ang mga nakalistang palatandaan, at kung mas maraming palatandaan ang nakikita mong naglalaro sa iyong buhay, mas dapat kang kumbinsido na handa ang Diyos na baguhin ang iyong buhay. May plano ang Diyos na baguhin ang iyong buhay. Maghanda para sa isang bagong kabanata na puno ng mga pagpapala at tagumpay na magdadala sa iyo sa bagong taas. Maging bukas sa pagtanggap ng patnubay ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang oras. Ang mga pagbabagong darating sa iyo ay nilalayong akayin ka sa higit na kaligayahan, katuparan, at layunin. Yakapin ang pagkakataong ito para sa paglago at tanggapin ang mga pagpapala na dumarating sa iyo. Manatiling tapat, manatiling matatag, at manood habang gumagawa ang Diyos ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Huwag mag-alala kung paano niya ito gagawin. Madalas gumagawa ang Diyos sa mga mahiwagang paraan upang magdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago sa ating buhay. Maging ito ay sa pamamagitan ng isang bagong nahanap na pagkakataon, isang mahimalang interbensyon, o isang banal na pagtatagpo, ang mga pagbabagong ito ay darating ng hindi mo inaasahan. Ngunit palaging idinisenyo ang mga ito para akayin tayo tungo sa pag-unlad, pagpapala, at mas malalim na koneksyon sa pananampalataya. Ang pagtanggap sa mga pagbabagong ito ng may bukas na puso at kahandaang magtiwala sa plano ng Diyos ay maaaring humantong sa mga pagbabagong karanasan na lubos na humuhubog sa iyong buhay.
Kapag pinahintulutan mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay, binuksan mo ang iyong sarili sa walang katapusang mga posibilidad at walang limitasyong mga pagpapala na maaaring magbago ng iyong buhay sa mga paraang hindi mo inakala. Kaya't manatiling umaasa, tapat, at bukas sa pagbabagong hatid ng Diyos sa iyong buhay. Magdasal tayo. Panginoong Hesus, salamat sa pagpapahayag ng mga tandang ito sa akin. Salamat sa pagbubukas ng mga katotohanan ito sa akin. Ako ay nagpapasalamat, Panginoon. Alam ko na ang iyong mga plano at iniisip para sa akin ay mabuti, at nagpapasalamat ako sa iyo para doon. Mangyaring tulungan akong maging sensitibo sa mga planong ito. Tulungan akong malaman na ang iyong mga pagpapala ay nasa paligid ko at maging sensitibo sa kanila. Sa bawat lugar kung saan ako ay nagpapabaya sa iyong mga tanda, mangyaring patawarin ako at ipaalala muli sa akin ang mga ito. Sinabi mo sa iyong salita na ang espiritu ng katotohanan ang magdadala sa amin sa pag-alaala. Kaya't mangyaring paalalahanan ako muli. Magsalita muli at hayaan mo akong marinig para sa iyong pangalan. Magpakita ka sa akin ng awa tungkol sa aking kasalukuyang panahon sa buhay. Mangyaring buksan ang aking mga mata upang mapagtanto kung ano ang iyong ginagawa upang malinang ko ang tamang kapaligiran. Tulungan mo rin akong marinig at makilala ang iyong tinig at mamuno laban sa marami pang iba. Tulungan mo akong maging sensitibo sa mga sinasabi mo. Ayoko nang baliwalain ka. Ayoko nang sumuway sa iyo. Tulungan mo ako. Natutunan ko sa pamamagitan ng iyong mga salita ang tungkol sa mga tanda na iyong ibinibigay upang ipaalam sa akin na babaguhin mo ang aking buhay. Mangyaring tulungan akong makakita ng iba. Tulungan mo akong makakita tulad ng nakikita mo. Ang tanging pananaw ng mga bagay na tama ay sa iyo. Tulungan mo akong makita ang mga bagay tulad ng pagtingin mo sa kanila at panatilihing totoo ang mga bagay na pinanghahawakan mong totoo. Sa anumang paraan na hindi ko nagawa ang mga tagubilin na ibinigay mo sa akin, mangyaring patawarin mo ako. Hindi ko alam ang mas mahusay, ngunit ngayon alam ko na. Tulungan akong sundin ang iyong mga tagubilin. Mangyaring, Panginoon, bigyan mo ako ng puso ng pasasalamat. Tulungan mo akong bilangin ang aking mga pagpapala at pahalagahan ang mga ito. Tulungan mo akong bigyang pansin ang lahat ng kabutihang ginawa mo para sa akin. Dalangin ko rin na yung gawing interesado ang mga puso ng mga tao sa akin. Hayaan akong magkaroon ng lingap sa iyong paningin at sa paningin ng mga tao. Ayokong tumakbo mag-isa. Hindi ko kayang mag-isa. Tulungan mo ako. Idilat mo ang aking mga mata sa mga propeta na iyong ipinadala sa aking daan. Tulungan akong makilala sila para malaman ko kung paano sila pagpalain. Tungkol sa aking mga regalo, kakayahan, tulungan akong gumawa ng mga tamang pagpili at desisyon. Pangunahan ako sa mga bubuo at kung paano sila paunlarin. Akayin ako at tulungan akong magkaroon ng karunungan sa aking mga regalo. Sa wakas, Panginoon, tulungan mo akong i-maximize ang bawat pagkakataon na hatid mo sa akin at maging produktibo. Salamat, Jesus, sa iyong mga sinagot na panalangin. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring i-like, magkomento, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan.